That was objection first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pamamaril ang away ng dalawang grupo sa Los Baños, Laguna. Hulikam ang pagpatay sa isang lalaki gamit ang sumpak o improvised na baril. Tugon yan sa resback ng isang grupo na may mga dalang itak na nag-ugat naman sa alitang kinasasangkutan ng ilang nakainom umano. Nakatutok si EJ Gomez. Sa viral video na ito sa Los Baños, Laguna nitong linggo, isang babae ang sumisigaw habang kausap ang grupo ng mga lalaking tila sumusugod bitbitang ilang patalim. Ano ba ginawa niyo? Wala! Isa pang lalaking nakasando ang biglang sumugod na pilit pinipigilan ng babae sa video hanggang sa Tama na! nauwi sa pamamaril ang away ng dalawang grupo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagsimula ang gulo ng magsagutan hanggang sa magkainitan ang asawa ng babaeng umaawat sa video at dalawang lalaking nakainom umano na pumunta sa lugar. Nauwi raw ito sa bugbugan hanggang sa tumawag ng resback ang parehong panig. Yung victim natin saka yung suspect is bumibili ng ice cream. Ngayon, itong si victim natin dumating ng lasing at parang kung baga nakursunadahan itong kabilang party. Si suspect natin yung parang napagtulungan or nakuyog. Pagkatapos ng ma'am, nagkaroon ng resback. Itong victim natin bumalik at naghamon. Ito, si victim sumugod, tapos from there, may narinig tayong putok. Bumagsak si victim. Hindi na raw na-recover ng pulisya ang ginamit na improvised na baril o sumpak. Ilan naman sa mga patalim ang nakumpiska ng pulisya, kabilang ang kitchen knife at karit. Dito mismo sa aking kinatatayuang ito, bumagsak ang 25 anyos na biktima. Ayon sa kanyang mga kaanak, may malay pa siya ng isugod sa ospital. Agad daw siyang inoperahan pero idiniklarang brain dead Lunes ng umaga. Pagsapit ng gabi, doon na raw siya binawian ng buhay. Labis ang hinagpis ng ina ng lalaking binaril na si Jeremy Cesar. Sumuko na lang po siya para kung maging maayos naman po. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek at kanyang kaanak pero walang humarap sa amin. Patuloy ang investigasyon ng Los Baños Police sa insidente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Walo sa 12 luxury vehicle ng mga Diskaya ang walang entry record sa customs ayon sa paunang pagsusuri ng ahensya. Binawi na rin ang lisensya ng siyam na construction companies ng pamilya. Tinutukan niyan live ni June Veneracion. June? Mel, hindi pa matatapos ang problema ng pamilya Diskaya sa ginagawang pagsilip ng Bureau of Customs sa kanilang mga high-end na sasakyan. Ito naman ngayon, binawian ng lisensya ang siyam nilang construction company. Ibinalik na sa compound na pamilya Diskaya ang lahat ng 12 luxury vehicles na target ng search warrant mula sa korte. Kabilang sa sinasabi ng Bureau of Customs na isinuko kagabi at kaninang umaga, ang Rolls-Royce at Bentley. Nawala sa mga naunang ininspeksyon nila kahapon. Merong 10 araw ang pamilya Diskaya para ipakita na bayad ang mga ito ng tamang buwis. When we check with our systems, there is no entry record. The initial report that there's no record on yung nabanggit niyo, 8 out of 12. We have to be responsible. Make sure that the conclusions that we can derive from the investigation can stand in court pag kinakailangan. Target naman ngayon ng customs na makakuha ng search warrant para sa iba pang magagarang sasakyan ng pamilya.
Base sa pag-amin ni Sara Diskaya sa Senado, 28 lahat yan. Pero kung paniniwalaan ang nakuhang impormasyon ng Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO, 4 na po ang luxury cars ng mga Diskaya, bukod sa 40 iba pa. Baka yung nakabili, hindi pa inilipat sa pangalan po nila. So, ito-double check po namin kung ang tama po yung may 80. Binawi na rin ngayon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang lisensya ng siyam na construction company ni Sara Diskaya. Ayon sa board, labag sa batas ang inamin ni Diskaya sa Senado na may pagkakataong sabay-sabay na nagbid ang kanyang mga kumpanya para sa iisang kontrata. Kung nirevoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Ayon pa sa abogado nila, nasa Pilipinas lang ang mag-asawang Diskaya, kaya walang problema kahit issuehan sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nakahanda rin aniya ang asawa ni Sara na si Curly na humarap sa investigasyon ng Senado o Kongreso. Wala hong tinatago ang pamilya Diskaya. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo. At kung narangyaan kayo sa mga nakita ninyong sasakyan kanina, abay eto pa, meron pa palang iniimbestigahan ang Bureau of Customs na mga eroplano, helicopter at yate ng iba pang nadadawit na personalidad. Sisilipin din kung nagbayad ng tamang buwis para mabili ang mga yan. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Ipinarerepaso ni Pangulong Bongbong Marcos ang hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso sa susunod na taon. Kasunod yan ng aligasyong may mga isiningit umanong proyekto para mapondohan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Tila may hindi tinablan ng panawagan ng Pangulo sa kanyang SONA na mahiya naman sa taong bayan. May singit pa rin umano sa 880 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH para sa taong 2026. Kaya iniutos niya ang pagrepaso at pagtatama sa hinihinging budget ng DPWH na pagtutulungan ng bagong kalihim ng ahensya at ng kalihim ng Budget Department. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely served and benefit the Filipino people. Sa pagsusuri ni Senador Panfilo Lacson, may 500 flood control projects sa iba't ibang lugar na pare-parehong halaga ang nakalista sa National Expenditure Program o NEP o ang budget na hinihingi ng ehekutibo. 51 billion pesos yan, ayon kay Lacson. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, nasa mga 500 items. Yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. Hindi pa ito ginagalaw ng mga mababatas, kaya panukala ng ilang kongresista kay Speaker Martin Romualdez, ibalik muna ang NEP sa ehekutibo, lalo't irerepaso pa nito ang DPWH budget. We don't want it to appear that we are not accepting the rightful recommendations of the DBM, and on the other hand, we do not want to be accused of also of replacing or amending by errata a huge portion of the national expenditure program that they have submitted to us. We have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. Sa panunumpa naman ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces, nanawagan ng Pangulo sa mga lokal na opisyal. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto. Isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan.
hindi sa pansariling interes. Gitang Palasyo, seryoso ang Pangulo sa investigasyon sa flood control projects, kahit tamaan pa ang kanyang administrasyon. Bukas rin daw ang Pangulo sa mga mungkahi halimbawa ni Senador Chis Escudero na maglabas ng negative list sa mga proyektong hindi na dapat pondohan at sa moratorium sa mga bagong flood control projects. Kaugnay naman ang dating DPWH engineer sa Bulacan na umaming nagsusugal. Paalala ng Palasyo. Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 2 linggong suspendido ang bidding sa mga proyekto ng DPWH maliban sa mga pinopondohan ng mga dayuhang institusyon. Hiniling na rin sa Justice Department na bantayan kung mag-a-abroad ang 8 DPWH official at 15 contractor sa pamamagitan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nakatutok si Joseph Morong. Humiling na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa 8 nitong opisyal. Kabilang sa ipinalalagay, sina dating DPWH Calabarzon OIC at dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa Lookout Bulletin ng mga pinakamatataas na opisyal o may-ari ng 15 kontraktor na may pinakamalaking na corner na flood control project tulad ni na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Sinabi na ng mga Discaya na hindi sila magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring contractor na LRTK Builders Incorporated, handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayag ang iba pang nakalista na madaragdagan pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Hindi tulad ng whole departure order, hindi pa naman haharangin ang mga nasa lookout bulletin pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. More than making sure that they don't leave the country and all that, I think what the President wants to send here, he is sending a very clear and strong message to everyone that we are serious. May hiwalay na ring request ng Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nasa Amerika na talaga yung iba. Samantala, iniutos ni Dizon na 2 linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na popondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanumalya, kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat mo na pause. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na award na kailangan yon, babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinaparepaso rin ng Pangulo kay Dizon at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto. Susuyurin din ng DPWH ang mga umano'y ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal niyang i-inspeksyonin ang mga umano'y maanumalyang flood control project sa mga susunod na araw. Nakikipagtulungan naman ang Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nitong mga dokumento o kaugnay ng ilang kumpanya sa Pasig kabilang ang business permits. We're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials. Bahagi si Soto ng Mayors for Good Governance na itinatag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela Basilan Mayor City Hataman. Isinusulong ng grupo ang maayos na paggastos ng pondo ng bayan at tapat na pamamahala at sinusuri muna ang nais maging miyembro nito. Kabilang sa mga nasa observer status na ng grupo sina Naga Mayor Lenny Robredo at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang tumestigo kaugnay sa umunoy mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Cruz. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumestigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o saan tumakas. Hindi. Kasi sa impormasyon, hinahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun, nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Si Senador Bato de la Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan eh. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kulukuhan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kulukuhan, dapat imbestigahan lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Umarangkada na muli ang naantalang konstruksyon ng isa sa pinakamalaking istasyon ng Metro Manila Subway Project. Ang paghahanda sa epekto sa trapiko sa pagtutok ni Joseph Morong. 2 taon din naantala ang pagtatayo ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project dahil sa issue sa lupa o right-of-way. Pero ngayong araw ay nagsimula na ito at ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at Pasig City Mayor Vico Soto. Ang Ortigas Station ang isa sa pinakamalaking istasyon sa 17 mga istasyon ng subway. Maglalabas ang Pasig LGU ng mga rerouting scheme sa kasagsagan ng konstruksyon dito. Matatapos po ito, I think, in 3 years. Then the operation in 5 years, the entire station. Kasama na po ang mga signaling and everything. Ang Metro Manila Subway Project ay isa sa mga malalaking infrastructure project na iiwan ni dating DOTR at ngayon ay DPWH Secretary Vince Dizon sa itinalagang Acting Secretary ng DOTR. Ipinangako ni Lopez na magtutuloy-tuloy ang mga ito. Si Lopez ay responsable sa pagresolba ng mga right-of-way issue tulad sa North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway Project.
3 kontrata ng subway ang naghihintay pa na mai-award na magtatayo ng mga istasyon mula Kalayaan Avenue hanggang NAIA Terminal 3. At bago matapos raw ang taon na ito ay mareresolba na rin ang mga isyu sa lupang daraanan nito. Naghihintay pa ring mai-award ang kontrata naman sa Common Station na magdurugtong sa LRT Line 1, MRT 7 at Metro Manila Subway. 6 na buwan lamang hinawakan ni Dizon ang DOTR. May ilang proyekto ang tinatarget na paandarin bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 tulad ng MRT 7, Unified Grand Central Station, LRT Line 1 Cavite Extension at North-South Commuter Railway Project. Tuloy pa rin naman ang pag-i-issue ng mga special student, senior at PWD beep cards na may 50% discount sa September 15. The most important thing we need to do now is to ensure that everything that has been started upon the directives of the President continues. And pabilisan pagalo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinakamalaki sa kasaysayan ng DepEd kung lulusot sa Kongreso ang hinihingi nitong mahigit 900 bilyong pisong pondo para sa taong 2026. Mabigat din ang hinaharap nitong hamon kabilang ang atrasadong kaalaman ng karamihan ng nasa grade 3. Pang-kinder lamang ang kakayahan nila sa math at pagbasa. Ayon po sa isang pag-aaral, nakatutok si Bernadette Reyes. 928.52 billion pesos ang panukalang budget para sa Department of Education at mga attached agencies para sa taong 2026. Kung may pagkakaloob, ito na ang pinakamalaking budget ng DepEd sa kasaysayan. 926.83 billion dito ilalaan sa kagawaran. Kung ikukumpara sa 2025 budget, mas mataas ito ng mahigit 18%. The most significant increase in recent years, in absolute terms the largest, but in percentage terms, one of the largest in the last decade. Kabilang sa mapopondohan nito ang halos 33,000 na bagong teacher items, mahigit 11,000 na administrative officer 2 position at 5,000 na project development officer para tumulong sa mga guro. Pati 10,000 school counselor positions at mahigit 240,000 na laptop para sa mga guro. This proposed budget represents a vital opportunity to address persistent challenges and advance long overdue reforms in the education sector by directing substantial resources to where they matter most. Sa kasalukuyan, kulang ng 165,000 ang mga silid-aralan, kaya 41.7 billion pesos ang ilalaan para sa mas maganda at ligtas na mga paaralan. 19 billion pesos dito ilalaan sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng classrooms para matugunan ang kakulangan. Tingin ko, nahihirapan din ang Department of Public Works. So that's why we are proposing for the first time where we allow DepEd budget to be downloaded to cities, to provinces, in addition, without depriving the DPWH, because it is the agency in terms of capacity, it has the most number of engineers, it has the boots on the ground, pero siguro hindi niya kaya mag-isa. Ayon naman sa 2nd Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2, ang grade 3 pupils na mag-grade 4, pang-kinder lang ang nalalaman. Sa pag-aaral ng UNICEF, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. They might be standing or going to school every day, sitting inside the classroom, not understanding what they are hearing because to begin with, they are not basically literate. Sa hiwalay na pag-aaral naman ng Trends in International Mathematics and Science Study, lumabas na panghuli ang Pilipinas sa 58 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ipinadeport na ang halos 50 Korean national na sangkot sa iba't ibang kaso ng panluloko at iligal na sugal. 2 kapwa nila pugante naman ang iniimbestigahan kung sinampahan lang ng kaso rito sa bansa para makaiwas sa deportation. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sabay-sabay na pinadeport ng Bureau of Immigration ang 49 na Koreanong may hinaharap ng mga kaso sa kanilang bansa. Trilyones na Korean won ang kabuuang halaga ng nakulimbat nila sa pamamagitan ng panloloko o pang-eestapa. Kabilang sa kanila ang 36 anyos na inaresto noong Abril at mastermind umano ng phishing scam na nakakulimbat ng halagang katumbas na mahigit 700 milyong piso sa 200 biktima.
Ang iba naman may kasong illegal gambling tulad ng isang deportee na nakabul sa umano na mahigit 80 milyong piso dahil sa pagpapatakbo ng 23 illegal gambling website. Meron hong idea ang ibang tao, they have this notion, and by deporting ngayon po, we will disprove that notion na madaling magtago dito sa Pilipinas. Them knowing that there's something going on or they're being investigated on already, they fly to the Philippines. Once they arrive in Korea, they will go through, the relevant procedures to, get their, the justice served. Depending on the nature of crimes, they will go through a different level. Then the authorities, Korean authorities, will have a better idea how many being victimized and what kind of remedies, the measures to be taken. Iniimbestigahan din ng BI ang 2 puganteng sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas kung lehitimo ang kaso o kung isang uri ng tinatawag na demandami modus para makaiwas sa deportation. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Inabandona kahit hindi tapos ang isang flood control project sa Camarines Sur. Noon pa umanong nakaraang taon, walang gumagawa sa proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito ang itsura ng flood control project na ito sa Barangay San Francisco, Baao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometrong kalsada dapat na may riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang riverbank at road project na ito ay protection sana ng Baao sa baha kapag umapaw ang Baao Lake at connectivity sana para sa mga far-flung barangay na may access sila sa kabayanan ng Baao. Pero nakita nyo naman, ang proyektong ito ay abandonado, nakatiwangwang, nasisira ng hindi napapakinabangan. Nang manalanta ang bagyong Christine noong isang taon, lampas tao ang baha sa Barangay San Francisco. Hindi naman daw talaga sila umasa na poprotektahan sila ng flood control project dahil hindi nga ito tapos. Kailan ang huli pang may gumawa rito sa proyektong ito? Nung di pa nagbabagyo ng Christine. May nagagawa dyan. 2024. Ngayon wala na. 2024 meron pa? Oo, meron pa. Ngayon wala na. Ang backhoe na ito ng kontratista ay parang naglalarawan ng kanilang proyekto dito sa lugar na ito. Abandonado na. Sabi ng mga taga rito, huli raw nilang nakitang nagtrabaho ang backhoe na ito buwan bago sila sinalanta ng bagyong Christine. Hindi na nga tapos. Ang mismong riprap kay questionin ng kalidad kahit hindi engineer ang makakita. Nagiging powder Yung buhos ng simento, nagiging buhangin. Wala nang nakapaskil na project board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto, sino ang kontratista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming sinadya, ngunit hindi kami hinarap. Wala rin gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Baao o kaya'y ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng Barangay San Francisco ang nagsasalita para ireklamo ang anilay balahurang trabaho ng kontraktor sa kanilang flood control project. Sabi ko nga noon, yung una nag-report dyan, ako, magagalitin ang engineer ng DP. Ganyan ang ginagawa nyo. Kaunting, tapal. Bato? Oo, bato. Tapal. Kami nga nagsasabi sa kanila, dapat pagandahin nyo yung programa nyo. Para kami naman ng mga taga San Francisco, baka hanggang buhay pa yan. Maprotektahan sana. Dumulog na raw sila sa nakatataas mula munisipyo hanggang probinsya pero walang nagbago. Magbabantay kami doon. Wala kami magawa. Ang amno ng kontratista. Sumsami, pag nagsasalita kami, ipaalam ko kay boss. Sino boss nila? Dapat kami, sa barangay council, bigyan nilang pag-asikaso. Kahit sanay na raw silang binabaha ang Baao, hindi pa rin daw nila masabayan ng paghahanda ang pataas na level ng baha taon-taon.
Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa sumbong sa Pangulo website, sa Bicol Region, nangungunang Camarines Sur sa flood control projects kung contract cost ang pinag-uusapan. Meron ditong 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 na proyekto na aabot sa 49.61 billion pesos, ikatlo sa pinakamataas sa bansa, kasunod ng Region 3 at NCR. Katumbas ito ng nasa 9% ng kabuuang bilang at halaga ng flood control projects nationwide. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinawag ng palasyo na kalokohan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na matutugunan sa loob lang ng isang araw ang anomalya sa flood control projects kung seryoso ang Pangulo. Hindi anila ito alatokhang. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama. Gumawa ng ganitong... Sabi pa ng palasyo, dapat iminungkahi rin ito ng bise sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabay pakita ng isang artikulo sa dyaryo kung saan binanggit ng dating Pangulo na may mga ghost project sa gobyerno. Sa kabila niyan, walang ginawa ang dating Pangulo at walang nasibak na kalihim, ayon po yan sa palasyo. Chika Minute na, mga kapuso, at ang makakasama natin ngayong midweek chikahan, walang iba kundi si Sangretera, si Bianca Umali. Bianca? Avisala Eshma, Miss Mel, at magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso. One proud hubby and daddy, si The Voice Kids coach Billy Crawford nang ikuwento sa GMA Integrated News Interviews ang kakaibang birthing journey ng misis niyang si Colleen Garcia. Unlike their firstborn, inireveal din ni Billy na hindi niya naabutan ang pagsilang ng kanilang second child. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Ang recent trip back home ni Billy Crawford from France ang itinuturing niyang longest plane ride of his life. Sa kwento niya sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews, tila nabilang niya daw ang bawat minuto ng mahigit 9 na oras pabalik sa Pilipinas. Dahil sa panahong yun din, ipinapanganak ng kanyang asawang si Colleen Garcia ang kanilang second baby. Funny. Maraming nangyari nung linggong yon because I ended up having to go to France and I had a few obligations na kailangan kong gawin. And then yung return day, actually sinabi pa nung doktor sa amin na ilang araw pa yan. Ayun, 38 weeks and 4 days, bigla na lang siyang naging 3 cm and sabi niya, I'm going into active birth. Nag-boarding ako. Pagdating ko sa eroplano, text ng pinsan niya was, ate's in labor na. I was very sad actually. May screenshot pa nga ako ng nung nanganak na siya, si baby nandun and medyo blurry pa. Pero umiiyak ako sa telepono because hindi ko sila it just kept on cutting off. And yun, I had to wait 9.5 hours pa until I got here. Ang dapat na water birthing na pinaghahandaan ni Colleen na uwi sa isang kakaibang panganganak. And it's such a miracle baby kasi ang tawag, it was an end-call birth, which is he was born in the sack pa rin, sa tubig pa rin siya. So para siyang itlog na nalaglag kay Colleen. And yung mommy niya, so the grandma was the one yung sumalo kasi the doctor wasn't there. May nurse lang na piniprepare yung birthing niya. Kasi water birth dapat eh. So hindi na siya umabot sa tubig. As in, nanganak na lang siya within less than 2 minutes. What was the feeling when you first held Austin? It was a different feeling. Si Amari, nung pinanganak siya 4.5 years ago, malaki si Amari eh. Pero this boy, baby Austin, was so small nung hinawakan ko. I could hold him in one hand. And it was just so surreal na may pangalawang anak na ako, kami ni Colleen. And
just to see my wife go through it again and all the sacrifices that she's been making, I think I'm in heaven already. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Itinanggi ng DPWH NCR na may ghost project sa Metro Manila. Ilang araw lamang matapos sabihin ng Quezon City Hall na ilang proyekto ng ahensya ang hindi makita sa kanilang audit. Sinabi rin itong mahigit 50 bilyong piso ang kailangan para masolusyonan ang problemang baha sa rehiyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dati naman ang bahain ng maraming bahagi ng Metro Manila. Pero nitong weekend lang, nalubog din sa tubig ang ilang hindi bahaing lugar sa Quezon City dahil di kinaya ng mga drainage ang volume ng ulan. Ayon sa DPWH NCR, 52 billion pesos pa ang kailangan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. May mahigit 1,600 namang flood control projects sa rehiyon, pero mahigit isa sa bawat 4 sa mga ito ang ginagawa pa. Kabilang dyan ang 4 na 2023 pa sinimulan at na-delay na mga working permit at obstruction. Mahigit 33 billion pesos ang halaga ng mga ongoing na proyekto at 66 billion pesos ang mga nakumpleto na. Kasama sa mga may kontrata sa Metro Manila ang ilang kumpanyang konektado kay Sara Diskaya na ang ilan ay very satisfactory ang rating. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibang gayon to what the President saw. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So, I think if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings. Nang tanungin kung may ghost project ba sa Metro Manila? As per the response po, wala naman po. So wala hong nangyaring senaryo na binayaran ng isang kontraktor kahit hindi in full amount kahit hindi pa tapos yung proyekto. Yes po. Iginiit nila yan kahit lumabas sa audit ng Quezon City Hall mula 2021 hanggang 2025 na 23 proyekto ng DPWH na ang hindi makita. Inireklamo rin ng City Hall ang DPWH projects na hindi na-coordinate sa kanila. 141 flood control projects yan, ayon naman kay Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar. Itinanggi yan ng DPWH NCR. The problem is, siguro po nagkaroon ng lapses yung mga implementing offices namin kasi may mga projects, as far as I know, na hindi pa nabigyan ng clearance pero nakapagpatuloy. Binanggit din ni Copilar ang reklamo ng City Hall na hindi tugma sa Drainage Master Plan ng Quezon City ang flood control projects ng DPWH at may mga pare-pareho ang presyo kahit nasa magkakaibang lugar. Usually po ang nagiging basis po is yung previous po na mga projects and yung previous po na mga costings po. Meron po kasing ibinibigay na ceiling per sa NEP po. Hindi rin daw maipatupad agad ng kumpleto ang isang proyekto. The problem right now po is not just the ghost projects. For NCR, it's the phases per phase. Yung civil works nangyayari next year. Katulad po ngayon, meron kaming pumping station. Pero yung pump dadating next year. So ngayon, bago po dumating yung pump, barado na mismo yung infrastructure. Basura ang sinisisi ni Taguig Pateros Representative Ricardo Cruz Jr. na nagsusulong na maglagay ng incinerators. Pero bawal yan sa Clean Air Act na kakailanganing amyendahan kung sakali. Kailangan lamang po naming aralin yung technology and yung financials. I think the technology now is advanced already. Na yung heat na na-generate niya, nalulusaw na po even yung mga toxins. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, maki-update naman tayo tungkol sa bagyong Kiko na lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Iyaati dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, may posible bang mabuo ulit na panibagong sama ng panahon pagkatapos nito? Salamat, Emil. Mga kapuso, sumaglit at panandalian lang sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiko. Pero ayon po sa Pag-asa, posibleng may bagong sama ng panahon na mabuo sa mga susunod na araw. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,115 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos po ito sa direksyong north-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ito bilang tropical storm at sunod naman tutumbok
pasalubukin ang Southern Japan. Sa paglabas po ng Bagyong Kiko, naglabas din ang Pag-asa ng outlook sa posibleng bagong sama ng panahon. Ayon po sa Pag-asa, may mga remnants o mga tira pong kaulapan yan na naiwan po itong Bagyong Kiko dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yan mga kapuso, at mula po rito sa cloud cluster na yan, maaring may mabuong bagong low pressure area malapit po dito sa Luzon sa mga susunod na araw. At bukod po dyan, may isa pang posibleng mabuong LPA. Dito po yan sa silangan din po ng ating bansa sa susunod na linggo. Pwede pang magbago ang forecast, kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, habagat at localized thunderstorms ang patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi halos nasa Luzon po yung mga pag-ulan. So dito po concentrated compare dito sa Visayas and Mindanao. So nakikita po natin dito po sa Cagayan, Isabela, Batanes and Babuyan Islands. Ganon din po dito sa may Cordillera, Ilocos Region. Ganon din po sa ilang bahagi ng National Capital Region, Central Luzon, kasama po ang Zambales at Bataan. Meron din mga pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Mindanao, pero mga kalat-kalat at panandalian lamang po yan. Bukas ng umaga, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi po ng Northern at ng Central Luzon. Pero pagsapit ng hapon, mataas po ang tsansa ng ulan sa mas malaking bahagi ng Luzon. Mula po yan dito sa Northern at Central Luzon hanggang dito sa may Calabarzon, Mimaropa at pati na rin sa Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan, kaya po ingat pa rin sa banta po ng baha or landslide. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng mga kalat-kalat na ulan bukas. Pwedeng may mga oras na wala pong ulan, so mainit at maalinsangan ng panahon. Pero bandang hapon o gabi ay posible pong magkaroon ulit ng thunderstorms. Kaya magdala pa rin po ng payong. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, may tsansa rin po ng ulan sa ilang probinsya. Bukas po yan ng hapon at gabi. At nakikita po natin, meron po mga malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao at pati na rin po sa Barm. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kasalanan ba ang kiligin sa mga simpleng tinginan at ilangan? Well, not for AZ Martinez and Ralph De Leon o as Ralph na may patikim sa ilang kilig eksena nila sa isang music video. Makichika kay Aubrey Carampel. From fan edits to an actual music video, it's becoming a reality para sa AZ Ralph love team ni na AZ Martinez at Ralph De Leon ang wish ng kanilang Razzles na maitampok sila sa music video ng kantang Naiilang ng singer-songwriter na si Lejon. Na-discover ni na AZ at Ralph ang song at ang video edits ng fans paglabas ng bahay ni Kuya. Medyo nabulabog ako sa mga edits namin ni AZ. Most of them, ito yung theme song na ginamit. Tinatawag nila tong AZ Ralph Coded. So ito yung naging theme song namin ni Ralph. True to the meaning of the song, di maikaila ng AZ Ralph ang mga naiilang moments nila sa ilang eksena sa MV. Kilig naman ang hatid ng kanilang titigan scenes, pati na ang kanilang karaoke duet. Si AZ tila nag-relapse pa sa kanilang naging PBB journey ni Ralph. I would say na medyo familiar. Maraming nakita ng yung mga tao sa loob ng bahay where nalasing din po kami. So medyo lumabas siya sa outside world with a different concept. So ayun, maganda po yung pagkabuo ng concept and storyline na to. Kung papipiliin ng line sa kanta ang AZ Ralph para i-dedicate sa isa't isa, ano kaya ito? Walang ibang tulad mo. Yun. Nangungopia ka? Nangungopia, wala naman sinabi kanina. Pero yun talaga kasi alam niyo naman na sobrang unique niyang tao. Ang dami niya talagang nabibring to the table na only she can. Yun din yung line na naisip. Yun din yung line na naisip ko para kay Ralph na walang iba tulad mo. Sobrang unique niya na tao. Sobrang ang daming factors kay Ralph na napapaangat talaga kung sino si Ralph. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sinampahan ng reklamo kaugnay ng extrajudicial killings ang 4 na pulis
na iniimbestigahan din kaugnay ng missing sabongeros. Ang sabi ng National Police Commission, posibleng itinapon din sila sa Taal Lake. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang CCTV video kung saan huling nakita sina Dean Mark Carlos at Charles Dean Soto bago sila dukutin noong Marso at Pebrero noong taong 2021. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikita at naniniwala ang kanilang mga magulang na sila'y biktima ng extrajudicial killings kaugnay ng drug war ng Administrasyong Duterte. Ipinakita ang mga video kanina sa National Police Commission kasabay ng paghain ng reklamo ng mga magulang ng biktima laban sa mga pulis na umano'y sangkot sa anti-drug operations ng mga gabing yun. Kaya ho kami nagkaroon ng lakas ng loob na mag-file ngayon sa NAPOLCOM para ho mabigyan ng hustisya ho ito para sa aking anak. Ayon sa NAPOLCOM, 4 na mga pulis na sinampahan ng reklamong kaugnay ng extrajudicial killings ay kabilang din sa mga pulis na iniimbestigahan kaugnay naman ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Base doon sa pagkakaintindi ko, may mga tao involved doon sa missing sabongeros case ay involved din dun sa AJK. Importante ito kasi makita natin yung link nung dalawang events. Magkakasama po kaming naghahanap ng hustisya para sa anak namin sa NBI. So, nakita ko po sa TV, sa social media, ang mga pangyayari sa mga missing sabongero. Nabigla po ako dahil yung mga pong nakalap naming mga kapulisan din po, yun din po yung nandun sa pinagtatrabahuhan namin sa NBI. Hindi rin inaalis ng NAPOLCOM ang posibilidad na tinapon din sa Taal Lake ang ilang EJK victims. Hindi natin pwedeng i-discount yung posibilidad na yan. In fact, pag nag-usap kami ni SOJ, ibang numero ang sinisilip din ho namin eh. So, totoo, kaya importante ho talagang malaman ho ang buong katotohanan dito. Kasi kailangan na ho ng sagot ng taong bayan. Bukod sa dami ng taong nawala, tsaka yung paraan na paano sila nawala. At paraan na para silang baboy na tinapon na lang sa lawa. Makikipag-ugnayan ng NAPOLCOM sa NBI at iba pang ahensya para makuha ang mga investigation reports tungkol sa extrajudicial killings bilang bahagi ng kanilang investigasyon laban sa mga isinasangkot ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinuna ng isang kongresista ng Marikina ang hinihinging pondo para sa isang proyektong tapos na. Isang kalsadang walang sira at mga proyektong hindi nakadetalye kung saang lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Pinuna ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro ang alokasyon para sa isang proyekto sa kanyang lungsod na ayon sa kanya ay tapos na. Construction and slope protection sa Balanti Creek in Barangay Santo Niño. May budget na 100 million para sa NEP ngayong taon ng 2026 nakapropose. Pero ito ay natapos na noong 2023 pa. Pinuna rin niya ang panukalang 25 million peso road project sa Barangay Malanday na wala naman anyang sira. Pati ang phase 1 and 2 ng drainage outfall rehabilitation na may tig 50 million pesos pero hindi nakadetalye ang eksaktong lugar. Paano may patutupad na magkasabay yung phase 1 at phase 2? Duda tuloy ni Chodoro, nakaabang na mga kontraktor sa paghahanda pa lang ng National Expenditure Program o yung budget na hinihingi ng ehekutibo sa Kongreso. Hindi na lang yung insertion hindi na lang yung nasa BICAM Baka sa NEP pa lamang ay nag-i-insert na. Baka sa NEP pa lamang mayroon ng kontraktor na nag-aalaga ng mga proyekto. Sabi ng Budget Department na naghahanda ng National Expenditure Program, mga implementing agency tulad ng DPWH ang naglilista ng mga proyektong gusto nilang hingan ng pondo. Sabi ng DPWH, hindi double allocation ang 100 million para sa Balanti Creek dahil sa ibang barangay naman daw isasagawa ang slope protection. Wala pang sagot ang DPWH sa iba pang puna ni Chodoro. Habang ang mga binabahang residente naghihintay ng solusyon. Gaya sa Lower Pipino, Barangay Tumana, kung saan hanggang tuhod ang baha tuwing umuulan na hindi naman daw dati nangyayari. Itong drainage po doon, pag umulan ho,
Kahit na hindi siya ganong malakas, baha ho agad. Drainage box culvert ang tinutukoy na drainage ni Hani. Nang gawin ng drainage, walang outfall o daluyan para makalabas ng Marikina River. Naiipon lang ang tubig hanggang sa umapaw sa kalsada dahil nahaharangan ito ng sementadong slope protection sa ilog. Nilagyan nila ng sheet piling. So makapal na bakal yun na talagang reinforcement para dun sa gilid ng creek. Problema, wala talaga siyang ginawang provision for the outfall. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Posibleng maharap sa reklamong plunder ang DPWH engineer na nagpatupad ng ilang flood control project kabilang ang isang sinita ng Pangulo dahil ghost project umano. Balikan natin ang pag-angat sa kagawaran ni Engineer Henry Alcantara hanggang maging pinuno ng implementing office nito na may pinakamalaking project cost. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng 1st Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ang Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bocaue, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako, job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar, Your Honor. Secretary Mark Villar. Yes, Sir. Ano pong ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH. Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinekwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Sir. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Sir. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara,
ang malinaw po sa akin, ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara, sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito obra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina, hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bistado ang kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na ikinubli sa isang balikbayan box mula po sa Amerika. Nasa Bacoor, Cavite ang tatanggap ng bagahe. Nakatutok si Mariz Umali. Sa 3 balikbayan boxes na ito na naglalaman lang daw dapat ng mga gamit pambahay o household items galing California, USA, ikinubli ang aabot sa 70 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 476 million pesos. Pero di umubra sa Bureau of Customs ang modus ng mga suspect dahil bago pa man maipadala kahapon sa mga nakapangalang consignee na alias Jose at alias Izang na kapwa nakatira sa isang high-end subdivision sa Bacoor, Cavite, na intercept na ito ng customs sa isang consolidator warehouse sa Tondo, Maynila kahapon. In this case, pagbukas ng container, ibinaba yung mga balikbayan boxes, iniisa-isa yan, yung K9 dogs na sa pag-aalaga ng PIDEA ay umupo yun. And upon inspection, yun nga po, we had already a report that it's confirmed methamphetamine hydrochloride. 24 na kilo ang itinago sa unang kahon, 27 kilo sa pangalawa at 19 na kilo sa ikatlong kahon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, sinasamantala ng mga kawatan ang balikbayan boxes dahil bukod sa magpapasko na, ay mas maluwag din sila sa mga ito. Christmas season na, dadagsa yung balikbayan boxes. Sinisigurado natin ating mga kababayan na iniingatan natin yung pagbubukas ng kanilang mga balikbayan boxes. Kaya lang, ito'y makikita natin na naaabuso po. I-inventaryo at ipoproseso ng customs ang mga ebidensyang ito habang nagsasagawa naman ng backtracking investigation ng PIDEA para matukoy kung sino ang nasa likod ng mga kontrabandong ito at makasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. We are trying to determine who are the real masterminds. Kasi kung hulihin mo yung maliliit, useless eh. Meron na kaming identified na mga persons. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, makikipag-ugnayan sila sa US Homeland Security at pati sa mga consolidator para maiwasan na ang ganitong insidente ng pagpupuslit ng mga iligal na droga sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Here, there, and everywhere ang mga ganap ngayong holiday season ni Kapuso Fashion Heart Evangelista. Pero kahit busy ang schedule, para kay Heart, there's always time for family. Makichika kay Aubrey Carampel. Kapapasok lang ng bare months, pero booked and busy na si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista here and abroad. This month, biyaheng Europe muli si Heart para dumalo sa fashion weeks sa France and Italy. Bukod dyan, in the works na rin ang bagong season ng kanyang reality show na Heart World. Tampok ang mga ganap niya sa fashion world. Hopefully people get to travel with me, enjoy what I do, see the hard work, and just get ideas or inspiration how if they want to be, content creators. Bago yan, nakiisa rin si Heart sa isang event kung saan pinagsama ang luxury, art, and love for nature. Doon nag-donate ng 2 milyong piso ang luxury brand na ine-endorso ni Heart sa Tubataha Reefs Natural Park para makatulong sa preservation ng itinuturing na national treasure ng Pilipinas.
This is the reason why I do what I do is, when we work with luxury doesn't necessarily mean just aura. It has a good purpose. Sa kabila ng pagiging abala, priority raw ni Hart na maglaan pa rin ng oras para sa kanyang pamilya, lalo na pagdating ng Pasko. With my line of work, with our line of work, dyan talaga yung peak season, especially September, I go to Fashion Week, I have jobs in Milan and Paris. Mayroon ako mga dinecline sa New York and London kasi may trabaho din ako dito. So medyo hectic siya. But usually may isang week akong solid na isang week pag Christmas na talaga makakapahinga and just be with family. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan po ang aking mga chika this Wednesday night. Sa ngalan po ni Iya Arellano, ako po si Bianca Umali. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Bianca. Ay, salamat, Bianca. Thanks, Bianca. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.